Bali ito, meron tayong re-reference, bali ampli. Ito yung kanyang model, Lightning Lab. Bali ito yung model CL4100. Yan, 4 channel MOSFET amplifier. Bawat channel 200 watts per channel. Yan. Bali apat na to. Bali galing na to sa ibang gawaan. Marami raw binago rito. Bali wala rin fuse. Wala rin din sa lagayan ng mga piyesang tinanggal. Mapakaraming tinanggal din sa loob. Bali yan, simulan na natin gawin. Open muna natin yung ilalim. Tanggalin natin yung tornilyo. Tanggalin ko lang. Bali ito, ayan, pinaggagawa sa pyesa. Bali pinag-aangat yung paa, tapos i-direct yung mga resistor natin. Ayan, sa kabila wala na, natatanggal na. Ito na siguro sa lagayan nito dito. Pati din sa OPT natin tinanggal. Bali yung isang part na to, siguro yung dalawang channel to tinanggalan. Sa kabilang channel may nakakabit pa. Bali una nating step gagawin, tatanggalin muna natin tong power supply natin, mga MOSFET natin. Mag-check tayo ng sa signal dito sa PWM natin kung meron. Tapos kakabitan natin ng fuse. Tingnan na lang natin yung ibang parts dito kung mga original yung mga nandito. Baka napalitan na ng mga local, mga parts. Yan, tatanggalin ko ito. Sasabay ko na rin tanggalin to para isang sukatan na lang na ng bias. Para makita natin kung pantay-pantay. Bali yan, pisahan ko na. Bali shoutout muna sa may-ari. Ito na, makikita mo na yung gagawin natin dito sa ampli mo. Gawin ko lang. Ito pala nangyari sa ilalim. Naku po, eka. Naku po, grabe ginawa dito. Sabotage. Ayan, parang kinatay. Parang pero kahit paano magagawan pa rin natin ng paraan yan. Ayan. Bali iba na rin yung nilagay niya dito. Bali IRFC 44. Bali hindi siya pwede rito. Hindi niya kakayanin to. Bali kailangan kung ano talaga yung nakakabit, yun ay babalik natin. Bali ito 50N06 dapat ang nakakabit. Yan. Bali yan. Kasi meron siyang ginamit na bagong pyesa. Ito 50N06 din. Bali local siya. Buksan ko isa na to para makita natin kung ano yung chips na kung gaano kalaki. Bale ito yung chips nya, saksakan ng liit. Ayan, hindi dapat ganito kalaki lang to, dapat yung malaki yung chips nito para matibay. Bali ilan yung nakita kong pinalitan na ito. Bali puro fake to. Ayan, hindi tayo pwede maglagay ng ganito, puro local, walang laman na chips na malaki. Ito yung mga nakakabit, mga original to. Ewan ko lang, hindi ko pa na-tester kung mga buo pa. Bali yan. Pero tatanggalin din natin to. Bali yung 8 piraso nito wala na, mukhang deadbolt na. Bali yan. Hindi ko lang alam dito sa OPT natin kung shorted ba o hindi, bakit tinanggal. Bali mag-check muna ako. Bale ito, na-check ko na. Isa lang natin ang buo sa 50N06 natin, na original. Bale ito lahat sira, yung daladalang pyesa. Bale ito yung mga local na to, hindi naman natin ikakabit to. Hindi natin pwede, sasabog lang to. Bale ito yung mga tinanggal nilang yung sa PWM natin, TL494. Saka itong isang IC. Bale ang bumalik na lang na mica insulator, bale 2 piraso na, biyak pa. Sablay. Nagtataka ko bakit tinanggal. Buo naman.
Doon natin makikita mamaya yan sa bias pagka ano, nakabuo na natin yung kanyang kanyang power supply. Bubuuin muna natin power supply. Pati din sa may board, nagkaskas siya oh. Kinaskas niya. Yan. Grabe yung ginawa dito. Bale yan. Simulan ko na. Ayusin ko na ito. Bale, ito na iayos muna natin pansamantala yung pagkakabitan natin ng gate ng MOSFET natin. Bale, sa gate na yun, doon natin susukatan ng ng frequency. Tingnan natin kung pare-parehas din magkabila. Bale, nakabang na yung positive line natin. Ito yung negative, nakalagay na. Ito yung positive. Bale, iabang na rin natin yung oscilloscope natin. Yan. Bale, ito. Nakabang na rin yung grounding natin sa sa oscilloscope. Ito yung ground natin, yung green. Ito. Iligyan ko na lang ng ng kakapitan dito. LED lang yan. Yan. Bali, ilagay muna natin dito sa unang sa dulo muna tayo sa kabila. Sa gate. Ito yung gate niyan. Ito. Tingnan natin kung may signal. Kung buo ba yung IC yung kinabit. Bali, pinalitan nila ng IC ito. Yung dalawang IC. Bali, yan. Try natin. Kabit ko na yung positive lang, test bulb lang tayo. Ito lang gagamitin natin, test bulb. Bali yan, kabit natin. Bali yan, meron. Ayan. Yan ang frequency, 36.6, ay 32.6. Bali, lipat lang natin, tingnan natin lahat ng bawat bawat gate kung pare-parehas. Ito yung kabiyak, yung katabi. Ayan, parehas, meron din. Dine sa pangatlo, meron din. Ayan. Yung pang-apat, ayan, pang-apat, meron din, 32.6. Pare-parehas, di pa tayo din sa kabila. Tingnan natin sa pinaka-gate nito kung okay. Ito gate, ayan. Bali, meron din, same lang, ayan. Mukha dito, sa kabila. Ayan. O, parehas lang, ayan. Lipat natin dito sa gate, ayan. Pangatlo. Bali, yan, 32.6. Parehas. Yung panghuli ito, ayan. Bali, pare-parehas lang, ayan, tama lang yung nilalabas ng natin, ng IC. Bali, dito galing yun. Ito dito, ayan, sa IC. Ito yung isa, ayan, dalawa. Bali, yung linyang dalawa na to, naghati na sila rito. Ito na yung pinaghatian nila. Ito ang linya na rin, papunta ron sa kabila. Ito ang linya naman na ito, papunta na rito sa baba. Ayan, dito, yung gate. Ayan. Bali, yan. Meron na siyang meron naman siya signal. Bali, safe na natin lagyan ng to, ng kanyang MOSFET. Bali, kabitan ko lang to. Tapos pagka naikabit natin, tingin tayo kung may output na rito sa sa capacitor natin. Ay, yung apat nito. Ayan. Tingnan natin kung magkakaroon to. Pagka nagkaroon to, tingnan natin yung bias kung pare-parehas kung meron. Hali, yun. Dito muna tayo. Kapitan ko lang to. MOSFET. Bali, ito yung local na nakakabit. Nung tinanggal natin dito, yung iba. Ay, hindi pala nakakabit. Bali, nakalagay na rin sa plastic na pala. Mga tinanggal. Bali, ito, i-open natin to para maipakita ko yung mga kinakabit ko. Bali, ito yung kinakabit ko. Yan, ganyan kalaki chips. Yan, malaki, mga original. Bali, ito, RF, bubuksan ko to. Bali, yan, buksan ko na. Tingnan natin kung lagay ng loob, kung malaki rin ba. Yan. Bali, yan, kaibahan nilang dalawa. Bali, ito, tatabi ko na lang doon sa kinakabit ko. Ayan, ang layo ng chips. Kakapiranggot lang yung, ito yung sa akin, ito nasa kanan. Ito yung local. Ayan, chips pa lang, ikapraso lang. Alam mo, local yung na rin. Buo ito, sinira ko na para lang maipakita. Ayan, yan yung kinakabit nila. Puro ang liit ng chips. Para natin dito sa kinakabit ko. Ayan,
Ayun, kitang kita na. Ayan, kaya ayan, nagbukas din ako ng sample ko para maipakita lang. Ito yung local na nakalagay sa plastic. Pare, ito yung kinakabit ko talaga, original. Hindi ako nagkakabit ng local dito kasi ano yan, power supply yan. Yan ang nagdadala sa 12 volts. Pagka yan mahinang klase, masusunog lang kaagad yan. Bale, ito, kakabit ko na. Bali, 8 to, 8. Puro bago. Yan, kabit ko lang. Bali, ito, naikabit na natin yung 8 pirasong MOSFET natin. Ayan. Bali, ang gagawin natin ngayon, sukatan natin ng voltahe dito sa secondary. Kasi dito sa 4 na capacitor. Tingnan natin kung okay na. Kung stable ba yung kanyang voltage dito. Pag stable na, ibig sabihin nun, okay na yung ating ginawa dito. Pati dito sa power supply. Sa ano niya, PWM niya. Bale yan, saksak natin. Bale, lagay lang natin sa voltage. Ayan, tingnan natin. DC. Bale, napindot pa. Ayan, DC. Bale yan. Napakalikot ang kamay mo. Bale, ito. Kabitan ko lang ng ano. Bale, dito muna tayo sa kabila na to. Ayan. Capacitor. Capacitor. Ayan. Nakabit na. Bale, kabitan ko lang ng ano. Test valve lang. Bale yan, mayroon siyang voltage na bumababa. Ay, nagkakaroon ng ilaw. Bale yan, may problema pa. Bumababa siya. Oops. May dikit. May problema pa yung kuha natin. May problema pa yung ating ano, power supply. Bale, isa pa ulit. Tingnan natin kung dapat hindi siya iilaw pag may ilaw siya. Ayan, wala. Tapos ayan, bumaba yung, ayan, nagkaroon ng bumababa talaga. Ay, naku naman. Hindi pala nakakabit. Teka lang. Ayan, nakabit na. Bayaw. Iayos mo kasi. Kabit naman Ayan, meron. Kaya lang, ayan, may ilaw talaga. Tapos bumababa yung kanyang voltage. Ayan. Bali, tingnan muna natin uli yung ginawa natin. Bali, try na lang natin gumamit muna ng oscilloscope. Bali, tingnan natin dito sa pinaka PWM niya kung stable ba yung signal na lumalabas. Pag hindi stable, ibig sabihin nun, may tama ito. Yung palabas, papunta rito sa ating gate. Bali, dito tayo magsusukat. Bali, lagyan ko lang ng oscilloscope. Bali, ito. Okay natin. Bali, dito tayo magsusukat. Bali, ang susukatan natin yung sa TL494, yung kanyang A and B output. Bali, dito na yun. Bali, ito, lagyan ko ng supply. Tingnan natin kung stable ba siya. Ayun, square naman. Uy, lumilit. Lumiliit pala. Try natin dito sa sa B. Output ng TL494. Ay, ayun, meron palang diferensya yung kabilang channel. Hindi siya hindi siya square. Bale yan. Tingnan natin dito sa kabila. Ayun, square siya, kaya lang maliit. Malilipat ko ulit dito sa baba. Ba't ganun yung baba? Ayun hindi siya square. Ayun. Bali yun. Tingnan natin. Bali, ito yun. Ito. Yun, natin. Yung transistor na babali nito. Ako na lahat titingin. Bali yan. A1023.
Yan. Obligado tayo yung palit nito. Bali ito. Siguro nung magkaroon ng sunog dito sa ano niya, sa MOSFET niya, naging weak na to. Kanina good siya nung dito natin inaano sa ano sa mga gate niya. Good yung signal niya. Pero pagka naka-load na yung ano natin, yung MOSFET natin, naiiba yung kanyang signal. Bali try lang natin palitan to. Sa malamang ito sira niyan dahil goods naman yung ano, yung PWM natin. Bali try din pala natin dito sa mismong IC. Sa mismong IC natin try kung nababago yung ano niya, yung signal. Natin kung lumiliit din. Bali ito yung IC niya. Dito tayo mag-direct sa mismong IC. Ayan. Lagay natin doon sa matatanong pati yung ano. Ito yung ano. Ayan. Bali, hindi pala tanaw yung ano, oscilloscope. Bali yan. Tingnan natin sa direct IC. Ayan, okay yung sa direct. Kaya lang lumiliit. Tingnan sa isa. Tingnan natin. Okay din. Bali sa IC okay. Pero paglabas na sa transistor na to, ayun o. Di siya ano. Di siya square. Ito dito sa may IC mismo okay naman. Bali yun. Dun lang nagkaroon ng problema sa may pinaka ano natin sa transistor A1023. Bali ito. Magpalit lang tayo nito. Tingnan natin kung aayos na yung signal niya. Kung magiging stable ba yung voltage na nandito sa capacitor natin. Bali palitan ko lang.